Sige po, tayo manalangin muna bago po tayo magtuloy-tuloy sa mensahe. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli minsan pa sa araw na ito, Panginoon, ay nagpapasalamat kami sa isang napakagandang panahon na ibinigay mo sa bawat isa sa amin upang kayanin namin ang mga bagay nito, ang paglilingkod, ang pag-aawit na walang anumang Panginoon nagkabigatan sa aming mga pangangatawan, sa aming mga tinig na maipahayag ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, at ganoon din sa pag-aaral ng iyong mga salita sa oras na ito, Panginoon, na siyang higit na mahalaga bilang paghahanda sa malapitan mo ng pagbabalik, Panginoon. Naway pakalinisin mo po kami ng iyong mga salita. Ang salita mo ay siyang katotohanan. Salamat po, Panginoon, minsan pa sa pangalan ni Yahushua, ang aming Mesaya. Ito po ay samot dalangin ng bawat isa. Amen. And amen. Purihin ang Panginoon. So first time po tayo na magla-live, ano? First time. Di Johnson, nakita ka, kalaro naman siya. Kaya salamat sa Panginoon at ito'y masasanay at parating po natin yung mensahe na kung ano man yung natanggap po natin sa Panginoon. Dahil ako'y naniniwala na yung tinatawag po na continuity message na kailangang mabitbit ng mga pantas na mga dalaga, dahil ang daigdig po ng Kristyanismo ay halos napuno ng mga kinatawag na white robe saints, ano? Ang white robe saints ay halos magkapantay sila o magkapareho po sila ng qualities nung foolish virgin. Ano po? Intindihan po natin. So say amen. At no one could number kapag itong mga foolish virgins na ito na nakasuot ng white robes, hindi talaga mabilang sa dami nila. Ano? So ibig ko sabihin, mga anak, mga kapatid, na kapag ang pinag-uusapan po dito ay ang matatalino, ay talagang kakaunti lamang sila. Dahil kung naalala po ninyo yung pag-aaral po natin sa types and shadows, ay mas pinipreparado ng Panginoon yung unang araw at yung ikapitong araw. Shall we say amen? Alam ba ang unang araw? Ay po ay nagtitipo sa panahon ng mga hintil o biyaya sa mga hintil. Yun po ay nagtitipo sa Church of Ephesus, mga kapatid, ano? Which is the first church age. At yung seventh church age naman ay walang iba kung hindi ang Laodicean church age, na kung titignan po natin ang attitude ng mga iglesyang ito, mga kapatid. So ito po ay naging model church, ano? Yung first church age, ibig sabihin naging halimbawa sila, naging tularan sila, mga anak, mga kapatid. Pero dumating po ang panahon na nagpahinga sila, no? Ephesus, ang ibig sabihin niyan, aim at, then sila po ay nagpahinga, ganoon. Nagpahinga po sila. Kaya nga ang tendensiya, kung makikita po natin ang church, ay nagkaroon po ng unti-unting pagdilim, no? Hanggang sumapit po tayo, dito tayo nabubuhay sa last church age. Ang Laodicean church age, bagamat malahini nga siya, pero po ay tinawag po ng mahal na apostol ito na the age of gold.
Sabi say amen? Yung panahon na gininto ang panahon. Bakit natawag na gininto ang panahon? Sapagkat kung naalala po ninyo yung regalo ng 3 wise men, ano? Ano yon? Yung myrrh, yung incense. Yung incense ay nagtitipo sa pabango na inihandog sa kaitaasan sa ating Panginoon Diyos. At yung myrrh naman ay nagsisimbolo ng dakilang kapigatian dahil ang myrrh ay ginagamit o myrrh ginagamit ito sa pang-imbalsamo. So, amen? Ibig sabihin, para sa mga patay. Tama? Pero pabango po yun, mga kapatid. At ano pa ang iniregalo? Gold. Tama? Sabi sa amen? Myrrh, incense, and gold yung regalo po doon sa batang Kristo. Hindi pa pala Kristo, kundi bata na isinilang doon po sa sabsaban. Tayo po yung nasa panahon na ng gininto ang panahon. Kaya basahin ko muna dito sa Lumang Tipan po tayo. So, Leviticus chapter 23, verse 7, sabi po dito, in the first day, ye shall have an holy convocation. Banal na pagpupulong po, sa pagkakatagalog, sa first day. And ye shall do no servile work therein. Walang sino mang gagawa. Kundi strictly yon yung first day na yon na nandun sila sa isang geographical place na nagtitipon, gathering po yun, at banal na pagtitipon po yung mga anak. At kakain sila ng tinapay na walang libadura on the first day of the celebration. At yun po ay dahil 7 araw yon, pag pagdating ng susunod na araw, pwede na silang umuwi. Ibig sabihin, pwede na silang magtrabaho, pero patuloy pa rin ang pagkain ng tinapay na walang libadura. At sa 7 araw naman, sabi po dito, sa verse 8, but ye shall offer an offering made by fire unto the Lord 7 days. In the 7th day, is an holy convocation. Ye shall do no servile work therein. So may 2 araw, tama, na pinahalagahan ang ating Panginoon. Yung 2 araw na yan ay talagang mananatili sila sa lugar na yon upang sumamba, mag-alay, magpuri sa dakilang Panginoon at alalahanin ang kanilang mga karanasan doon sa pagkakaalipin sa Ehipto habang sila'y kumakain ng tinapay na walang libadura. Naintindihan po natin? So, ano ang ibig ko sabihin sa bagay na ito? Anong gusto kong iparating sa inyo, mga anak? Bakit dumidiin tayo sa first day at saka doon sa 7th day? Bakit po tayo dumidiin doon? Sapagkat sa Panginoon, ginawa niya po itong banal na pagtitipon. Naintindihan po natin? So, kamusta naman yung another days, mga kapatid? Ano ba ang nangyari dyan? So, yun ang titignan po natin. First day, 7th day, kung titignan po natin, yung first day ay tinawag po siyang the model church. Sabi sa amen. Pero pasinin ninyo, pagdating na ng second day is a great persecution, then mix, ibig sabihin,
Wala nang purong salita dito. Tama. At pagdating sa Dark Ages, sa Middle Age, makikita po natin, 606 to 1520, nakikita po natin, madilim na. Tama. At sinundan ng Dead Church. Di ba? Ngayon, pagdating dito, alam natin na lumitaw po dito ang mga reformador, pero unti-unti pa lamang sila naglalabas ng bawat katotohanan na na nagdilim o nawala, mga kapatid. Ito, sa panahong ito kay Martin Luther, sa Dead Church, mga kapatid, unti-unti silang naglalabas. Ayan, unti-unting naglalabas, mga kapatid. At hanggang sa ikapitong araw, tandaan natin, pagdating ng ikapito, dito po lumitaw yung propeta sa panahong ito, sa huling mga araw. Walang iba kundi si William Marion Branham, na siyang mag-restore ng lahat ng mga bagay. So, ang tanong natin ngayon ganito, paano ka magpuproduce ng mga matatalinong birhen sa panahon na ang katotohanan ay napakalabo? Dahil yung Middle Age ay tinawag na Dark Ages, then the Dead Church. So dito, nung pumasok ang Trinity Doctrine, tinawag na mixed multitudes. Pinaghalo-halo na. Hindi mo na malaman kung sino ang totoong Kristiyano, sino yung hindi. Pero dito, mga kapatid, sa First Church Age, alam natin ang pagbabantay nila dyan ay napakahigpit. Kilala nila kung sino yung mga nagbubulaan sa panahon na yan. Tama? Amen? Kaya, sa first age, pwede bang makapag-provide ang Panginoon ng mga pantas at matatalinong mananampalataya? Holy Convocation po ang first age, mga kapatid. Yan ang pinili ng Panginoon na pakakabanalin niya, yung first day at yung seventh day. Pero pagdating dito, mga kapatid, pwede silang umuwi at bumalik sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga hanap buhay. So, ang gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, ay yung maaring ito ay part 2 ng message ko noong nakaraan, about the wise and the foolish virgins. So, Matthew 25 po tayo mag-aaralan, mga anak, para mas maging malinaw po sa atin ang bagay na ito, Mahaba naman yung oras natin. Praise the Lord. Sundan po ninyo ako, Matthew chapter 25. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins. Pag sinabi po natin kingdom of heaven, ito po yung pamamahagi ng banal na espiritu ng Panginoon Diyos sa sangkatauhan, sa bawat mananampalataya, mga kapatid. Tinawag po yung kingdom of heaven o tinawag ding grace dispensation, pamamahagi ng biyaya ni Kristo, mga kapatid, sa bawat mananampalataya. At sabi nga, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Sino po ang bridegroom? So ito po, mga kapatid, diretso po ito, Itong parable na ito, ulitin ko lang sa inyo, diretso po itong spiritual na kasalan po ito. Kasi hindi naman pwede magbigay ng
isang halimbawa ang Panginoon na isang bridegroom at pagkatapos sa 10 berhen siya ikakasal. Tama ba? So, spiritual wedding po talaga. Diretso ang ibig sabihin dito. Ano? Tama? At kanino tayo ikakasal? Sino ang bridegroom? Si Kristo. Tama po. So then, ibig sabihin, tandaan natin, ang Matthew 25 ay ipinangaral dito. Sila ba nagsimula ng pangangaral si Kristo, mga kapatid? 30 AD. Tama? Shall we say amen? So dito, sa panahon na yan, ay sinimulang ipangaral ito, mga anak. 30 up to 33 and a half. Yun ang panahon ng kanyang pangangaral, 3 and a half. So, pag sinabi niyang din, hindi naman ibig sabihin, tumutukoy agad yan dito sa 7 church age. Kundi, pag sinabi mong din, pwedeng sa panahong ito, ng kanyang pangangaral, at sa harapan niya, pwede niyang sabihin din, kahit 1 year, 2 years, o ilang taon yung darating, mga kapatid, basta future ang tinutukoy po niya. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Kaya itong first church age pa lang, mga kapatid, kasi hindi pwedeng mawala ng birhen dyan eh. Dito, maging sa pangangaral na ng Panginoon, after siya na umakyat sa langit, mga kapatid. Shall we say amen? Hindi pwedeng mawala ng wise and foolish sa panahon na yan, na bagaman wala pa yung separating factor, which is the end time message. Dahil dito pa lamang sisigaw. Tama? Upang pakilala o makilala natin yung mga katangiang ito nalilitaw sa harapan natin. Kaya nga may mga nagsasabi na ang wise at ang foolish ay mahayag sa dulo ng panahon. So ngayon nga tumingin tayo sa denominations, di ba? Sabi siya, amen? At sabi nga ni Brother Branham, napakaraming mangmang na dalaga. Pag sinabing mangmang, talagang lack of revelated oil. Yun ang kanilang katayuan, pero sila po'y pawang mga berhen sa paningin po ng ating Panginoon. So katulad daw ng 10 dalaga, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Sino ang bridegrooms? Si Kristo, mga kapatid. Kaya nga ang tanong sa kanya, sa Acts chapter 1 verse 6, when they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? So sa panahon pa lamang na yan, na kanyang pagkabuhay na maguli at humarap sa kanyang mga alagad, tinanong siya, Panginoon, ibabalik mo na ba ang kaharian mo? So yon, mga kapatid, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? So ang kanilang pag-aakala ay doon mismo sa panahon niya ng kanyang pagkabuhay ay agad-agad isasauli ang kaharian. Pero mayroon pang dapat trabahuhin ng Panginoon bilang high priest and mediator doon sa kalangitan para isakatuparan, mga anak, mga kapatid, ang kasalang ito. John chapter 3 verse
29, sabi dito, "He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice." Si John the Baptist po nagsasalita. "This is my joy, therefore, is fulfilled." Ha? Sino si John the Baptist? A friend of the bridegroom. So, sino yung bridegroom? Si Kristo. Tama po? Ha? Ipinakikilala ni John the Baptist. So, dito pa lamang, mga kapatid, sa panahon na yan, sa Book of Acts pa lamang, ay naroroon na ang whether you are foolish, whether you are a wise, virgins, mga kapatid. Nandoon na sila. Kaya lang hindi pa talaga binigyan diin ng mga mangangaral yan. So sa verse 2, "And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them." So, attitude-wise ito, mga anak, ano? Ang pagiging matalino ay depende yan sa attitude mo. Naniwala ba tayo? Wala namang ipinanganak na talagang ipapanganak siya na talagang mangmang siya forever, di ba? Shall we say amen? Maliban na talagang pagsikapan niya, mag-aaral siya, didisiplinahin ng kanyang sarili, then, pagdating ng panahon, matututo siya, at mai-recognize siya, makikilala siya bilang matalino, kung yun naiingatan niya. Tama? Pero kung magbabaliwala siya, mga kapatid, ay mananatili siya sa kamangmangan. So, ugali po yan, mga kapatid. Hindi po yan ang Diyos inilagay kayo sa loob ng simbahan para pinili na agad kayo. Itong kalahati dito, matalino to. Itong kalahati ay mangmang ito. Pero tandaan natin, whether wise or foolish, mga anak ng Diyos yan. Naintindihan po natin? Yung nga lang, pagdating po doon sa rewarding ng Panginoon, ay mas pinapaboran niya yung mga matatalino. Dahil ito po yung nag-ingat ng kanyang mga salita. Ito po yung yumakap sa katotohanan at ipinaglaban nila, mga kapatid. Kaya nga sila naging pantas, tama? Shall we say amen? At tandaan po natin, yung papunta rito, simula dito, at paatras, mga white robe saints yun. Ang katapat nila ay foolish. Yung kanilang katayuan, mga kapatid. Foolish virgins. Pero yung wise ay sa panahong ito ng biyaya, mga kapatid. Para maging wise ka, kailangan mayroon kang malalim na kapahayagan at kilala mo ang Panginoon Diyos at kilala mo ang iyong tagapagtubos. Shall we say amen? At hindi lang yon, mga kapatid. Mayroon kang malalim na unawa, kapahayagan. Kaya nga wise, di ba? Hindi ka naman pwedeng tawaging wise na ang alam mo ay salvation lamang. Tama? Shall we say amen? Kaya nga, yung first day, tsaka seventh day, mga kapatid. Tingnan po natin ito, no? Kagaya yung binasa natin kanina sa Leviticus chapter 23, verse 7 and verse 8. Ito. Revelation chapter 7 verse 9. Ito po yung mga naka-white robe, ano? Ito ay the same level ito ng
foolish virgins. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. So, ka-level po nila yung foolish virgins. Tama? Ibig sabihin kung pinag-usapan ay yung revelated oil, mga kapatid, yung sukat ng kanilang karunungan, kaalaman, mga kapatid, ay sapat lamang para mahugasan sila ng dugo ni Kristo. Naintindihan po natin? Revelation chapter 6 verse 11, and white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest for a little season until their fellow servants, dito po, also, and their brethren that should be killed, papatayin, as they were, tribulation says ng mga Hudyo, should be fulfilled. So ano yung binigay na damit? White robes sa mga Hudyo. Tama? Shall we say amen? At ihintayin pa yung mga kapatid nila dito na kapareho rin ng kanilang bihis. Walang iba kundi yung robe o white robe. Ngayon, pumunta tayo sa Middle Age. Pumunta tayo dito, dito. Revelation chapter 3 verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So ito, 3.5, ano? Tingnan natin sa ibang translation itong 3.5. Kasi dito gumamit ng white raiment, di ba? Katumbas ito ng mga nakaupong banal na nakita yun ni Juan sa luklukan. Tingnan natin kung ano yung tamang translation na dapat gamitin dito sa Revelation chapter 3 verse 5. Sa TS 1998, ito po ang pagkakasabi doon sa verse 4. Kasi ito ay panahon ng Sardisian church, which is dead church. Kaya nga sabi ko kanina, imposible na magkakaroon po dito ng bride. Dahil ang basehan ng pagiging bride may malalim na kaunawaan. Dead church na yan, mga kapatid. Dark ages. Sarado ang Biblia sa panahon na yan. Paano makakapag-produce ng wise virgin sa panahon na sarado ang Biblia? Dahil ang makakapagbasa lamang ng Biblia dyan, yung mga paring hindi naman totoong mga sabihin natin, tapat maliban kay Martin Luther. At yung mga reformador na nag-alsa, mga kapatid, sa kaparaanan ng Catholicism. So verse 4, basahin ko, Revelation chapter 3, verse 4 and 5. Nevertheless, you have a few names in Sardis, so few names na lang who have not defiled their garments. Kukunti na lang sila. And they shall walk with me in white. So ano ngayon yung white na yan? White robes.
or fine linen? Yun ang tanong. Because they are worthy. Sa verse 5, he who overcomes shall be dressed in white robes. So, white robes. Tama? Sabi sa amen? White robes. And sabi dito, and I shall by no means blot out his name from the book of life, but I shall confess his name before my Father and before his messengers. Mga kapatid, napaka-imposible mag-produce ng bride sa panahon ng kadiliman at tinawag po na dead church. Mga kapatid. Kaya nga, ituloy ko, no? Alam niyo, sa panahon ng Reformation, si Martin Luther ang higit na kinikilala at dinadakila, no? Kasi yung kanyang pagsasauli ng pananampalataya sa buhay na Diyos. The just shall live by faith in God. So doon, mga kapatid, at kasunod pa noon, yung mga may nauna pa sa kanya, sila John Wycliffe, at kung sino-sino pa nag-translate ng Latin Vulgate. Yung Latin Vulgate na hindi maintindihan nga ang Biblia noon eh. Tama? Nakaintindi ba kayo ng Latin? Kasi ang salitang ginagamit sa panahon na yan, mga kapatid, ay more on English na eh. Kailangan sila mag-translate para maintindihan nila yung Biblia nila. Paano ka makakapag-produce ng wise virgin na hindi naman nakakaintindi ng Biblia? Tama po? Kung kaya't, tignan nyo, yung Leviticus chapter 23 verse 7 and 8, mga kapatid, ang holy convocation ay first day and the seventh day. The hour of gold. Restoration of the Word of God from Genesis to Revelation. At dito, ano meron dito? Andyan yung Word. Walang iba, si Kristo. Tama? Nagsimula yung 3.5 years niyang pangangaral na isalin sa kanyang mga alagad sa Book of Acts, mga kapatid. Ipinangaral ang Ebanghelyo at tumawid sa model church. Ibig sabihin, sariwang-sariwa pa yung mensahe. Tama? Pero pagtawid ng second church age, Smyrna, great persecution, pinagpapatay yung mga alagad, mga kapatid. So, sino pa mangangaral? Tama. Shall we say amen? Si John ang huling alagad, mga kapatid. At hindi nga niya na-interpret, hindi nga niya naipangaral ang Book of Revelation maliban na sa 7 church ages. O yung 7 letters to the 7 churches na ipinamahagi niya doon. Liban doon, wala na siya. Wala lang interpretasyon. Kaya nga inutusan siya na you must prophesy again. Dahil hindi niya nagawa di ba? Matapos niyang isiulat, wala lang interpretasyon, namatay na siya. So pagdating dito, mga kapatid, kung titignan mo, great persecution yan, pumasok ang katuruan ng Diablo. Ang unang main doctrine nila, yung Trinity. Turo ng Diablo yun, mga kapatid. Yan ang nakakalungkot, mga kababayan. Yung Trinity. Turo ng Diablo yun. Isipin mo, hati-hatiin mo yung Diyos. Gayon napakalinaw, there is only one God. Tama po? Kaya ano ang nangyari? Lumitaw ang mga maling o bulaang mananampalataya sa panahon na yan. Dahil mix. Tama? Yung paganism at yung Christianity pinaghalo. Tama ba? Sino ngayon ang totoong Christian dyan? Tama? Pag pinaghalo mo yan, bagamat ginagamit nila yung pangalang Jesus, pero ang understanding nila, God is divided into 3. Di false Jesus pa rin yan. Tama po? So, paano makakapag-produce ng bride sa panahon na yan? Lalo dito, napadilim ng padilim, mga kapatid. Kaya nga, dumating ang mga reformador na ang ibig sabihin, nire-reforma nila yung katuroan ng
isang simbahang lumitaw sa panahon ng kadiliman. At sino yan, mga anak, mga kapatid? Walang iba kung hindi ang Catholicism. Shall we say amen? Nagsimula saan? Sa panahon na Nicene Council. Amen. Inadapt niya yung turo na yon. At binitbit niya. Binitbit ng babae yung katuruan na yon sa mga tao. Shall we say amen? Ayan. Tuloy ko lang yung pagbasa, no? So, paano makakapag-produce? Yan ang tanong kasi. Paano makakapag-produce ng wise virgins sa panahon na yan, mga kapatid? Gayong, para ma-produce ang isang matalino, kailangan nag-aral siya kay Kristo. Tama ba? Kailangan nag-aral siya. Dito tama lang. Dahil tinawag silang, ang Ephesian churches ay tinawag na model church. Tama? Modelo. Kaya nga dyan, binabalik tayo dyan, mga kapatid, sa panahon na yan. Nabagaman, itong parable na ito, sabihin natin, 30 AD, inangaral si Kristo, then binanggit niya yung harapan niya. Tama? Shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins? So may mga wise na doon. Tama? At may mga fools na rin doon sa harapan niya. Tama? Shall we say amen? Which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Kaya nga, after his resurrection nag-iintay sila Panginoon, isasauli mo na ba ang kaharian mo? Di ba? Isasauli mo na ba? Ay, sino ba yung bridegroom? Hindi ba yung, di ba, friend of the bridegroom is, sino yun? John the Baptist, tama? So, sino yung bridegroom doon? Si Jesus Christ. At sino yung kasintahan niya? Eh, di mga mananampalataya sa panahon na yon. Tama po? Ibabalik mo na ba ang kaharian natin? Ganun ang tanong di ba? Ay, hindi pa. Dahil may tatrabahuin pa siya, mga kapatid. Hanggang sa ikapitong araw yan. Tama? At dito, mayroon pa. First day and the seventh day, ito po ay holy convocation sa Panginoon. Tama? Samantalang pagdating dito sa kalagitnaan, nag-iisip ako, mga kapatid, kung paano makakapag-produce ng isang matalinong berhen kung wala ang salita ng Diyos dyan. Kaya nga, nung panahon ng Reformation period, mga anak, mga kapatid, sa pangunguna ng kinilala nila si Martin Luther, bagamat may mga nauna pa sa kanya, pero mas kinilala si Martin Luther. Alam mo, yung bawat reformador na yon, John Knox, John Calvin, John Wesley, Pentecostal, Seventh-day Advent, Charles Russell, mga kapatid, alam niyo kung saan sila nagkakaisa? Sa doctrine of Trinity. Pero sa ibang mga doktrina, naglalaban-laban sila. Paano ka makakapag-produce ng bride dyan? Nakakuha niyo ibig sabihin? Ngayon, ano ang nangyari? Pinalitaw ng Panginoon yung seventh messenger. At hindi lang siya basta seventh messenger, mga kapatid. Siya po ay tinawag na restorer. Ibig sabihin, ibabalik niya ang nawalang liwanag, ibabalik niya ng propetang ito. Yung ikapitong propeta sa huling kapanahonan. Walang iba kundi si William Marion Branham.
Tuloy natin pagbasa, no? 5 of them were wise, 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. So dito mga kapatid, sa panahon na yan, siyempre babasihan pa rin ng Panginoon kung paano sila namuhay, ha? Na iyon ay pagpapatunay na mayroong bahagi sila na ng pag-uugali ng isang matalino. Proverbs 21, chapter 20, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but the foolish man spendeth it up. So tingnan niyo yung attitude ng matatalino, ano? Kakaiba doon sa mga mangmang, mga kapatid. Dahil yung oil at treasure ay kanilang niyayakap. Ano yan? Yung katotohanan. Yung liwanag ng salita ng Diyos, pinapahalagahan nila na wari bagang isang kayamanan. There is treasure to be desired. Ninanasaan nila yon. And oil in the dwelling of the wise. But the foolish man spendeth it up. Pinabaliwala lang. Baliwala lang sa mangmang ito, mga anak, mga kapatid. Kaya madali mo ma-recognize kung sino talaga yung yumayakap sa katotohanan. Dahil may ginagawa pong separasyon ng Panginoon sa kanilang mga mind. Kaya nga sabi nga ni Pablo sa mga nagtatayo ng bahay, may nagtatayo, yari sa ginto, yari sa pilak. At sa mga bagay na mga nasisira, di ba? Sabi sa amen? Oh, depende na lang sa'yo kung paano ka nagtatayo ng bahay. Psalms 119, 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my paths. So yun po, yung pinapahalagahan nila, walang iba kundi yung salita ng Panginoon Diyos na magiging gabay nila sa kanilang paglalakbay habang sila'y nag-iintay sa kasintahan. The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So yan. So pagdating dito sa verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. So itong naging problema, mga kapatid. So pansinin po ninyo, ano ba ang laging habilin ng Panginoon? Magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo. Shall we say amen? Pag sinabi ng magbantay, huwag kayong matutulog. Tama ba? Pansinin po ninyo. Pagdating ng verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Natulog Sino yung natulog dito? Yung pantas at mangmang. Pero tandaan natin, kapag ang pantas ay natulog, iko-consider siya sa mangmang, mga kapatid. Naintindihan ba natin? Kaya pansinin po natin dito, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Natulog sila, pare-pareho Ang bilin lagi ng Panginoon, magbantay kayo. Magbantay nga kayo. Magbantay nga kayo. Bakit sa puntong ito, mga anak, mga kapatid, na bago dumating ang sigaw sa hating gabi, nasumpungan silang tulog pare-pareho. Sabi sa amen? Kasi dito gising sila Sabi sa amen? Sariwang mensahe, gising sila dito. Pero pagdating dito, dumaan ng great persecution,
At dumaan, mga kapatid, sa panahon ng Nicene, naghalo-halo na. Nalabuan na, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, pabayaan nyo lang sila magsitubo. Yung mga paniranda mo na yan, huwag niyong bubunutin. Hayaan nyo lang sila magsitubo. Kaya nagsasabay, mga kapatid, yung mga paniranda mo at yung totoong trigo nagsasabay na sa panahon na yan, naghahalo-halo na sila. Meron lang separasyon sa kanila, yung paninindigan nila sa dugo ng kordero. Yun lang ang tanging mapapanindigan nila. Wala silang malalim na kaunawaan sa Middle Ages, mga kapatid. Paano ka makakapag-produce ng bride yan? Dahil ang basya ng isang bride ay may knowledge of truth, may malalim na kaunawaan. At saan mo matatanggap yun? Saan mo matatamo yung unawa na yan? Kaya dito, sa una at ikapitong araw. Dahil yan ay pinabanal ng Panginoon. Holy Convocation. Banal na pagtitipon. Bakit yun dito ba? Hindi banal? Sa gitna? Mga kapatid, dahil nakatulog, unti-unting nakatulog ang mga berhen. Kaya napaka-importante nga ng pagbabantay. Kaya ako dinidin ito. Hindi basta pumasok ka sa simbahan, bride ka na. Yun ang gusto ko iparating sa inyo. Kailangan kang magbantay. Tingnan po ninyo, Revelation chapter 2 verse 4, Nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Saan yan? Sermon niya sa Ephesian Church Age. Ano nangyari sa Ephesian Church Age? Kinalimutan mo yung una mong pag-ibig. Sino ba yung unang pag-ibig nila? Si Kristo. Ang salita na dapat doon sila ikakasal. Tama ba? Shall we say amen? Pero ang sabi dito ng Panginoon, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Iniwan mo ang una mong pag-ibig. Magsisi ka nga. Pero mga kapatid, pansinin ninyo, nagpatuloy yung kadiliman. Tama? Shall we say amen? At lumala lang lumala hanggang dumilim at nagkaroon ng kamatayan ang kaiglesiyahanan. Ibig sabihin, blackout na. Wala na yung salita, mga kapatid. Anong kailangan? Kailangan ng mga reformador. Pero yung mga reformador, hindi nila maibuga ang buong katotohanan sa kapanahonan nila dahil unti-unti, witik-witik ang mga kapahayagan doon. Unti-unti. The just shall live by faith. Baptism unto the Holy Spirit. Holiness. Without holiness, no man can see the Lord. Predestination. We are predestinated to be saved. Hindi na mababago yon. Eternal security. Tayo tinatakan unto the day of redemption. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu. So yun ang unti-unti sa bawat reformador. Hindi yun ibinigay sa isang reformador. Kaya nga yung mga reformador, may mga differences din sila Paano ka makapag-produce ng vice virgin dyan? Na ang mga stand nila ay magkakaiba. Sila mismo hindi nagkakasundo rin. Parang panahon din ng end time. Kaya nga nung lumitaw itong sigaw na si William Marion Branham, ginader niya lahat yon. Yung mga katotohanan na yon na itinuturo ng banal na aklat, mga kapatid, ginader niya lahat yon. From Genesis up to Book of Revelation. Kasama ni 6 seals doon. Pero yung 7 seals, wala siya. Yan ang problema ngayon ng end time. Yung 7 seal. Ano sabi ng Panginoon? Iniwan mo ang una mong pag-ibig. Dito yon.
Paano kayo kakasal na iniwan mo ang iyong unang pag-ibig? Sino ba yung bridegroom? Sabi ni John the Baptist na nakatayo sa harapan niya, si Kristo. Iniwan yung pag-ibig, unang pag-ibig. Si Kristo yung salita. Tama? Iniwan niyo ako. Sa doon pa lang mga kapatid, sa pag-iwan na yan, lilitaw na. Wala nang lilitaw mga kapatid ko, na matatalinong dalaga. Kundi yon ay pawang mga mangmang. Dahil walang may tatatak sa kanilang kaisipan. Dahil ang katotohanan ay iniwan nila. Maaaring manibago kayo mga kapatid, pero wala tayong magagawa. Ito po ay banal na kasulatan nito. Hindi ka pwedeng mag-produce ng wise at virgin pa na walang nabahagya ang knowledge of truth. Kasi ang comparison ng Panginoon yung model church yung Pentecost to the model church. Ganon din dito. Yung panahon natin, ito po ang panahon na gininto ang panahon na sinasabi doon. Sabi ng Panginoon, bumili ka sa akin ng ginto. Sabi dito sa 7 church age. At ng pamahid sa mata para ikaw ay makakita at ang kahubaran mo ay hindi maalis, mga kapatid. At tipo rin mga kapatid lang banal na pagpupulong, yung first day and second day, bagamat nire-required po rin ang unleavened bread na kakainin nila. Ang problema, yung unleavened bread, pagdating dito yung unleavened bread, pira-piraso na lang Paano ka makapag-produce ng bride dyan? Naglitawan dito yung mga reformador, isa-isa sila, may kanya-kanya silang pinangahawakan. Justification by faith, holiness, kanya-kanya yon. Yung isa naniwala doon sa isa, yung isa hindi niya pinaniwalaan yung isa. May mga division Hanggang sa dumating si William Marion Branham, mga kapatid, ginather niya lahat yon. Kaya nga sabi doon, Matthew chapter 17, verse 11, kung di ako nagkamali, Elijah will come and he will restore all things. Tama ba yung versikulo ko? Elijah will come and he will restore all things. Mga kapatid, napakapalad natin. Dahil dito tayo nabubuhay sa panahon ng restorasyon. Shall we say amen? Amen. Ang gospel, ang epistle, maging ang book of Revelation, mga kapatid, bit-bit natin. Tama? Amen. Nakatulog yung mga berhen. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Sa verse 6, and at midnight, eto na, there was a cry made. Pagdating ng oras de peligro, hating gabi, mga kapatid. Sabi dito, behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Narito ang kasintahang lalaki. Lumabas kayo upang salubungin siya. So dito na mga kapatid, sasalubungin ng Panginoon sapagkat ano meron ng Panginoon? May dala siyang mensaheng paglilinis para sa mga birhen. Tama? Dahil hindi pa naman ibig sabihin dito, nag-rapture na mga kapatid. At the midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Salubungin ninyo siya. Narito ang Panginoon, salubungin ninyo siya. Kaya nga,
Paano ka sasalubong, ano? Tandaan po natin, kanina dumating yung yung Panginoon, sabi nga ng Biblia, darating siya na kagaya sa isang magnanakaw, Midnight is when the thief usually surprisingly attacking every home to steal. Hindi mo alam yon kung saan dumarating yun, mga kapatid. At si Kristo ay hinalin tulad sa isang magnanakaw na biglang darating po yan kung hindi ka nakahanda. Matthew 24 verse 42, sabi niya dito, "Watch therefore, for ye know not what the hour your Lord that come. But notice that if the good man of the house had known in what watch the thief would come." Sino yung thief na tinutukoy dyan? Kagaya ng magnanakaw, si Kristo po yun. Shall we say amen? He would watch, pagbabantay siya. Kaya napaka-importante yung salitang magbantay, mga kapatid. Basahin ninyo yung parable ng Matthew 22, 23, 24, 25. Laging ibinibilin itong pagbabantay. Itong salitang pagbabantay, laging ibinibilin niya sa bawat parable. He would have watched and would not have suffered his house to be broken up. So yan, Matthew 17 verse 11, "And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things." Anong halaga na may i-restore? Dahil yung mensahe niya na yan ay ipapakain sa kasintahang matatalino. Tama. Kasi kung walang i-restore, ano ipapakain mo sa mga birhen? Wala kayo ipapakain. Para sila maging matalino. Tama. So kailangan munang i-restore ni Elijah, ni William Marion Branham. Gagamitin siya ng Panginoon. I-restore ang mga mensahe from Genesis to Revelation. Tama. Para ipakain kanino? Sa mga birhen. At depende na lang sa kanilang pamamaraan, mga kapatid. Kung sisikapin nila maging pantas, magiging pantas sila. Dahil hindi naman kayo pinapunta rito, pinapasok sa simbahan, ikaw matatalino na kayo. Ang problema, nag-claim tayo na matalino tayo. Pag tinanong tayo, wala naman pala tayong kaalam-alam. Matututo ka lang kapag may revelasyon. Tama! Kaya dito, mga kapatid, pangako ng Panginoon to, "And Jesus answered and said unto them, Elias shall truly first come and restore all things." Bakit i-restore? Kasi dumilim nga Tama. Nawala. Ang salita ng Panginoon, nagsara dito. Dead church. Dark ages. Paano ka makapagpapalabas ng matalinong dalaga dyan? Tama po ba? Sa literal na lang Sige nga. Paano ka magpapalabas ng mga matatalinong mga ngaral kung nando ka lagi doon sa eskwelahan na sabihin natin walang kakayahan para ituro yung mga updated na mga katuruan. Di ba? So, ganun din sa spiritual, mga kapatid. Kailangan isauli muna. Ibalik muna yung mga turo na nawala dito. Ibabalik muna yan. Ni William Marion Branham. At yan ang ipapakain sa atin ngayon para makapag-produce ng matatalinong dalaga. Malakay 4:5 and 6, "Behold, I will send you Elijah the prophet." Si William Marion Branham, yung anointing niya, pareha ng kay Elijah. "Before the coming," "of the great," ano yung great? Bakit great? Kasi tinubos tayo niya. Tinubos tayo ng Panginoon sa ating mga sala. Tama?
before the coming of the great. Sino yung Elijah dito? Si John the Baptist, di ba? Sabi sa amen? Amen. Great and dreadful day of the Lord. Saan yung dreadful day? Dito, sa panahon na natin yan. Dahil darating ang dreadful day after na marapture tayo, mga kapatid. And he shall turn the heart of the fathers to their children. Heart of the fathers. Dito tayo muna. Sino yung fathers? Di yung mga Old Testament believer. Yun ang father nila sa panahon ni John the Baptist. Tama? Ang kasunod. And he shall turn the heart of the fathers to their children. So, children dito. And the heart of the children, inuulit na naman, pero hindi dito yun. Dito yun. Tayo yung children ngayon. Tama? Sabi sa amen? Amen. Children, heart of the children, to their, nakapansin ninyo, their na ginamit, to their fathers. Sino yun? Fathers na yun, mga kapatid. Yung Old Testament saints at yung early Christians. Ibabalik tayo doon. Naintindihan natin? Ha? Lest I come and smite the earth with a curse. So dito, sasaktan na niyang ang lupa, mga kapatid. Tama? Matapos na ang mga matatalinong dalaga ay maigather niya doon sa rapture. Ha? Susumpain na ang lupa. 1 Thessalonians 4:16. Ito yung pagparito ng Panginoon. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout. So, ipinaunan na yung sigaw. Tama? Shall we say amen? Hindi pa literal na bumaba ang Panginoon, kundi bumaba siya sa pamamagitan ng mensahe ni William Marion Branham with a shout. Tama? And with the voice of archangel. So ano yan? Sa voice of archangel, magsasara ang... Ano magsasara sa voice of archangel? Magsasara ang biyaya. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. So what is the mystery of God ngayon? The mystery of God is the grace to the Gentiles. Magsasara na yon. Naintindihan natin? Saan magsasara yon? Through the voice of the archangel. Habang ipinapangaral yon, sumisikip na yung pintuan, sumasara na yung pintuan. At doon, mga kapatid, dahil hindi na makaintindi yung mangmang na dalaga, nakikita na lamang nila, mga kapatid, iba na yung damit ng mga matatalino. Nakabihis na sila ng fine linen. Tama? Amen? Yung fine linen, yung ibibihis sa atin para ikasal tayo. Pero habang nasa lupa ka pa at hindi nagpapalit ang katawan mo, ang bihis mo, white raiment. Naintindihan natin? Kaya ngayon nakita ni Juan sa kalangitan, white raiment, kasama yung sarili niya sa 24 elders na naka-white raiment nun. Kasi hindi pa glorified body yun. Tama? Shall we say amen? Matatawag ka lang bride kapag ikaw ay glorified body. Kasi hindi ka naman pwedeng ikasal doon sa glorified body kung ikaw ay mortal body. Naintindihan natin? Marami nag-aangkin, we are the bride, Hindi pa. Magpalit ka muna ng katawan mo kasi ang flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Magpalit ka muna ng katawan. Paano ka magpapalit? Sa pamamagitan ng unti-unting pagbibihis ng Panginoon, ng katwiran sa atin. Pagdating ng araw, mararamdaman lang natin doon sa half-hour silence na yan. Glorified body na tayo. Pati yung mga patay nagsibangon na at handa nang sumalubong sa Panginoon. Yun ang fine linen. Kasi hindi ka pwedeng maging bride kung hindi ka naka-fine linen. Kung bihis mo pa yung katawan mong may kasaraan. Tama po? Kailangan magpalit ka muna.
magpalit ka muna. So the Lord will descend from heaven with a shout. Yung message na dala ng propeta William Marion Branham, message of perfection from Genesis to Revelation with the voice of the archangel. So ito po ang thunder's voices, mga kapatid. Tinig ng isang arkanghel na bumababa galing sa langit at ipinasa sa 7 kulog na mga mensahero para ipahayag ang kapahayagan ng kulog para sa mga kandidato para sa rapture. Sila lang ang makakaintindi nun. Naintindihan ba natin? Amen. Sila lang ang makakaintindi nun. Yung bride. And with the trumpet of God. Ito na po. Pag trumpet of God, automatic yon, resurrected ng mga patay. Babangon ng mga patay sa libingan. At tayo mapapaltan na ng malwalhating katawan. Tama. Ibig sabihin, malwalhati yung katawan ni Kristo, malwalhati rin yung katawan natin. Ay, dyan lang ngayon ang tinatawag na married. Tama. Shall we say amen? Kasi flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Pero tignan nyo ang daigdig ng end time. Lumalakad pa nga sa hindi maganda, mga kapatid. Nag-aangkin ng bride. Linisin mo muna ang sarili mo. Lumakad ka na may kabanalan at may kaayusan sa Panginoon. Bago mo ipagsigawan na bride ka. Dahil flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So yun, with the shout, with the voice of archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise. Maririnig nila yung tinig ni Kristo, magbabangunan yung mga patay. At tayo sa isang kasapmata, magpapalit ng malwalhating katawan. Tama. Amen. Saan yan? Dito, sa 7th day. Sa dulo niyan, mga kapatid. Hindi, kaya nga wala rapture dito Kasi wala mapapasakdal dito. Dark ages nga yan Dead church nga yan Paano ka pa sasakdalin dyan? Paano ka makakapag-produce ng matalinong dalaga sa panahon na yan? Kaya nga sabi sa Book of Revelation, there are only few of them wearing white. Sa isang translation, wearing white robes. So para malaman nyo, tingnan nyo ang buhay ni Martin Luther, i-search ninyo kung sa dakong huli maganda ba. Para malaman nyo kung wise virgin talaga. Sabi sa amen. Mga kapatid, ang Diyos ang pumipili, hindi tayo. Miski tayo, hindi ko pwede sabihin, ako wise ako, bride ako. Huwag muna. Gawin mo muna ang kalooban ng Panginoon. At siya ang magsasabi kung ano ka. Tama? Hindi yung sarili natin. Maliwanag ba yun? Amen. Atas lang tayo, Ay, doon sa chapter 25, verse 5, mga kapatid, Ay nangatulog yung mga babae. Tignan nyo ang mga status ng kanilang mga katuruan. Despite their differences, ang tinutukoy dito, mga kapatid, yung Reformation. Despite their differences, the doctrine of Trinity serves as a unifying theological foundation. Yun lang ang naging pundasyon na nagkakaisa ang mga simbahan sa panahon na yan. Totoo ba yung Trinity? Saan ba galing ang Trinity doctrine? Sa Nicene Council. Sino yun? Sino yung pasimuno?
Constantine the Great. So yan, mga kapatid. Marami nagsasabi, hindi raw naman talagang totoong Kristiyano si Constantine. Pinaghalo niya lang yung paganism at saka yung Christianity, pinaghalo niya para masabing lumakas ang kapangyarihan ng Roma, mga kapatid. Isipin po ninyo, despite their differences, the doctrine of Trinity serves as a unifying theological foundation. Yun ang naging pundasyon nila. Kaya nga wala makapagpaliwanag ng Trinity, sasabihin lang naman nila dyan it's a great mystery. Kasi nga, hindi ganun Kung nagsimula sa Nicene Council, 325 AD, then pasok ang Catholicism, then Anglican Episcopal, Assembly of God, Baptist, pasok naman ang Lutheran, Methodist, Presbyterian. Mga kapatid, nagkakaisa lang sila sa aral na Trinity. Pero pagdating ni Brother Branham, walang ganyan. There's only one God. At si Kristo ay tinawag ng Biblia the image of God. God manifested in the Son. Yan, para maliwanag. Father and Son ang relation. Tama. Amen? Hindi pwedeng Father-Father. O kaya Son-Son. Kundi Father and Son. Tama? Yan, pagdating ng Reformation, eto na. Reformation to perfection. Martin Luther, justification by faith. So yun ang tamang mga mensahe Justified. We are justified by faith in God. Tama? Then, John Calvin with the doctrine of predestination. Pag sinabing predestination, sa Diyos lang yun ikaw ay tinalaga na. Kasi sa kapangyarihan ng kanyang kaisipan, mga kapatid, nakilala ka na niya. Tama? Sorry, say amen? Hindi ka pa pinapanganak, kilala ka na ng Diyos, kaya anong gagawin ng Diyos? Itinatalaga ka na niya. Tama? Sa kanyang pagliligtas. At kapag naitalaga ka, ito yung doktrina ni John Knox, halos nagkakaisa si Calvin tsaka si Knox dito, yung eternal security. Ibig sabihin, once na pinanahanan ka na ng Espiritu ng Diyos, hindi na po aalis sa'yo yan. Meron ka ng eternal security until the day of redemption. Ibig sabihin, until the day of rapture. Selyado ka ng Espiritu. Then, John Wesley, yung sanctification, ito. Or holiness. Paglilinis. Then, pumasok ang Pentecostalism. Trinity and oneness. Sino ba ang father of Pentecostalism? William Seymour. Yun yung mga taong ginagamit, binabanggit ko dito. Say amen? Ang nagkaiba sa kanila ay yung baptism. Yung Trinitarian baptism nila, Matthew 28:18 ba yan? Or 19? Yung Father, Son, and Holy Spirit. Pero yung oneness, ang ginamit nila, baptism in Jesus' name. Ibig sabihin, nang lumitaw itong mga oneness, itinuwid nila yung baptism. Itinama yung baptism in the name of Redeemer. Kasi sa Book of Acts, ang formulang ginamit in the name of Jesus Christ. Yun po ang ginamit. Hindi sila gumamit ng Father, Son, Holy Spirit, o Holy Ghost. Then,
si William Miller, yung Second Advent. So ito po si William Miller ay may nakita na muling magbabalik ang Panginoon. Muling magbabalik. Natural, pag dahil sa kadiliman ano ba gagawin ng Panginoon? Ano ba ang mangyayari? So blanco sila, tama. Kaya nga unti-unti mga kapatid justification by faith, faith in God, pinakilala ni Martin Luther ang Diyos na dapat panampalatayanan. Then, yung turo ni Calvin, predestination, yung turo ni John Knox, eternal security. Then, kailangan magpakabanal, John Wesley. Then, still, sa panahon ng Pentecostalism, Trinity pa rin sila, kaya lumitaw ang oneness. Itinuro ang tamang bautismo. Then, ano pa, yung pagbabalik ng Panginoon, si William Miller po yun, mga kapatid. William Miller. Then, si Charles Russell naman, ang bit-bit niya ay yung 1,000 years na paghahari ni Kristo. Pinagsama-sama yan. Ni William Marion Branham. Yung mga turo na yon na maitutulay po sa banal na kasulatan. Naniwala po tayo? Original sin, itinuro niya yan. Kung ano ba yung original sin na yan. Then, yung 7 church ages, ayan, yung mga condition yan na pinag-aaralan natin. Yung 6 seals na bukas na, mga kapatid. Rebuild na sa atin, mga kapatid. Yan po ay nailapat na. At yung 7 seal na lang na mabubuksan through the voices of the thunders. Kaya nga dito sa verse 6, Matthew 25 verse 6, and at the midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. So, pansinin niyo, yung mga natutulog, ginising niya. Yung 10, hindi po yung 5 gising doon. Pare-pareho silang tulog. Tama. Kaya nga sabi dito, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Lahat sila tulog. Ano ba ang instruction? Magbantay nga kayo, magbantay nga kayo, magbantay nga kayo para kayo mapabilang sa rapture. Kaso puro tulog So anong kategorya sila? White robes. Hindi naman masama kung white robes di ba? Kasi eternal life ang white robes. Tama. Yung mga Israelita, mga kapatid, na nagre-reject kay Kristo, white robes ang suot nila. At ang white robes ay eternal life. Tama. Kaya lang, mapalad yung matatalino dahil tatawagin silang kasintahan. Ikakasal sila. Tama? Kasi fine linen Tama? Fine linen ang ibibihis sa kanila. Hindi basta robes, mga kapatid. Then, sabi dito, they trimmed their lamp. Ano ibig sabihin nito? They all arose from the denominational churches and begin to hear the message of the shout message. Hindi ba? Sa kayo galing noon, bago kayo nakarating ng end time, hindi ba sa mga denominational churches, tama? Naglabasan sila kasi narinig natin yung sigaw After na marinig natin ang mensahe sa huling araw, iniwan na natin yung Catholicism, tama? Iniwan na natin yung pagiging Baptist, iniwan na natin yung pagiging Methodist, iniwan na natin yung pagiging Presbyterian. Iniwan na natin yung pagiging Assembly of God. Iniwan na yon. Saan tayo pumunta? Sa mensahe na sigaw, mga kapatid. Nadala ni William Marion Branham. Saan? Hindi dito, kundi dito. Tama. Dito ang perfection, hindi dito. Paano ka makakapagpalitaw ng bride dyan? Pinagpipilitan na may bride dito, mga kapatid. Gayong, sa church ages, kapag binasa mo, white robes ang suot nila.
Hindi white raiment, white robes. Nagkamali lang yung translator. Mga kapatid. Oh, wow. Eto na. They trim their lamb. So, anong ginawa ninyo? Na kayo nakakilala ng mensahe, nakarinig ng mensahe, anong ginawa nyo? Alam mo yung lamb, di ba? Yung ilawan na ganon. Pag sinabing trimming their lamb, ang ibig sabihin nun, yung pinaka-mitya, nakikita nyo yung mitya nun. Pag sinabing trim their lamb, yung mga dumi, tinitrim yon, tama. So, larawan niya ng pagkatao natin. Tinatanggal natin yung mga maling doktrina, yung mga libadura, tinatapon natin sa kaisipan natin. Tama? Itinutuwid natin yung sarili natin sa pamamagitan ng fresh message sa panahon yan na umalingaw-ngaw ang sigaw. Shall we say amen? Madali naman intindihin, ano? Yan. Verse 8, and the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. So, alam ng mga mangmang yung sukat nila tama? Alam nyo, nung araw na nakakilala ako sa end time, wala akong kaalam-alam talaga. Alam ko lang, naligtas ako through faith in Jesus Christ, period. Pero yung labas pa doon, na meron pa akong matututunan, wala na Maliban na nakarating ako sa end time message, mga kapatid. At doon nakikita natin yung detalye ng Biblia. In other words, nag-i-increase tayo ng knowledge. Tama? Natututo tayo. Yung kamangmangan natin nung araw, nababago. Tama? Nababago yan. Nare-repress ng pahayag, ng salita ng Diyos. Nare-repress tayo, mga anak. Purihin ang Panginoon. Huwag sa tayong abutan. Konti na lang, Lord. The foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. So, sino yung nagtitinda, mga kapatid? Matthew 24, verse 45. Kasi inutusan sila But the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell, and buy for yourselves. Sino ngayon yung nagtitinda? Bagamat hindi naman literal na itinitinda yan. Ang gospel, hindi itinitinda yan. Ibinabahagi lamang. Matthew 24, 45 to 51. Who then is a faithful servant and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season. Meat in due season. Hindi yung meat na kumbaga sabihin nating kumbaga napanis na Tama? May bago na. May bagong meat na dito na napapanahon. Tama? Kasi may mga problema pa dito ang mga reformador. Iba-iba pa sila ng stand Shall we say amen? Ibig sabihin, hindi pa yan yung pure message. Ang pure message talaga sa panahon ng ikapito at nung una na magpuproduce ng wise virgins. Tingnan nyo Who then is a faithful and wise servant? Kailangan yung servant ay wise din. Tama? Hindi naman pwedeng yung pulis, pangaralan din yung pulis. Kailangan wise din yung mangangaral na servant. Tama? Who then is faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season. So, nasa kanila yung pagkaing napapanahon. Meron din palang pagkaing hindi napapanahon. Tama? Ibig sabihin, lipas na. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. So yan, dito na yun. Pabalik na ang Panginoon. Verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. So pagkakatiwalaan siya ng mga malalalim na aral, malalalim na bagay, malalalim na kayamanan na makalangit. Pagkakatiwalaan siya ng Panginoon. But, sabi dito,
But and if the evil servant shall say in his heart, so may evil servant pala. Eh, sino ba yung mga evil servant na yan? Abay, ibebenta kayo niyan. Ha? Abay, ang huhusay niyan. Yung 7 thunders, nandito. Ano yan? Winawaldas ang gospel, mga kapatid. But if the evil servant shall say in his heart, sa kanyang puso lang yun, ha? Hindi siya nagsasalita, sa kanyang puso lang yun. My Lord, delay it his coming. Wala silang basihan ng pagparito ng Panginoon eh. Tama. Pero yung mga wise, may basihan sila. And shall begin to smite his fellow servants and to eat and drink with the drunken. Mga kapatid, yung panaginip ko nung araw, gathering ng end time, mga kapatid. Ngayon ko lang naalala, pero nahihirapan ako ibalik eh. Pero makatotohanan eh. Kasi doon na panaginipan ko yung mga tao nito, wala akong idea na nagiinuman pala. Pero after 10 years, nung nakamit ko yung isang tao, binanggit yung pangalan sa panaginip eh, na itatak sa akin eh. At nung yung mga kasama nila ay nakamit ko doon sa Pampanga, mga kapatid, siya nagkwento sa akin. Yung mga grupo na yan, nagiinuman yan. Aba, sabi ko. After 10 years ko lang nalaman na totoo yung panaginip na yan, mga kapatid. Na yung grupo na yon ng end time movement, mga kapatid, ay nag-iinuman. Naglalasing. So yan. At ano pa? And shall begin to smite his fellow servants, nananakit, and to eat and drink with the drunken. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ano yan? Great tribulation. Kasi hindi siya naghanda eh. Tama? Shall we say amen? Ang kabilin-bilinan, maghanda. Eh, hindi niyo nalalaman ang araw. May ikilala ko, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon, di ba? At itinutuwid tayo. Purihin ng Panginoon. Alam niya yung sukat natin. Our lamps are gone out. Ibig sabihin, hindi sumasapat ang liwanag, ang revelation, ang revelated oil. So, saan bibili? Doon sa totoong mga manggagawa. Tama? Doon sa totoong ginagamit. Hindi naman pwedeng gamitin sa'yo yung Paulus Virgin din eh. Kasi kapag ginamit sa'yo Paulus Virgin, disgrasya ka na. Nag-aangking ding mga end time. Pero in reality, ang istan hindi naman talaga sigaw eh. Sabi sa amen? Doon tayo sa tamang sigaw at tamang fivefold ministry. Hallelujah. The wise will not entertain the foolish, but rather sending them to the true fivefold ministers. Diba? Ganun lang naman eh. Baka hindi makasapat yung paliwanag ko. Pumunta ka lang doon sa totoong ginagamit ng Panginoon na nangangaral. Yun ang ibig sabihin nun. Habang sila'y nagtatanong, ano ba ang unawa mo dito? Ano ba ang tamang pagpapahayag nito? Hindi nila alam eh, kasi short nga eh. So, ang sagot ng matatalino, pumunta kayo doon sa nagtitinda. Hindi dito may nagtuturo, eto daw ang nagtitinda eh. Tigilan mo yan.
Walang itinitindayan na mabuti. Hindi ka bibili sa Black Horse Rider. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you, but go rather to them that sell and buy for yourselves. Sino yan? E di yung wise servant. Hindi black horse. Tama. Gumising kayo, mga kapatid. Mahal namin kayo. Verse 10, And while they went to buy, the bridegroom came. Ayun na nga, with a shout. Tama. The Lord will descend from heaven with a shout. The bridegroom came. Dumating na nga eh. Kaya lang in a form of the word. Tama. Preparation. Tama. Piniprepara tayo. And they that were ready went in with him to the marriage. Salang kasalan. After na maisigaw ang seven thunders at magpalit tayo ng katawan, yon ang kasalan. Tama. Flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Kailangan magpalit ka muna para ka maikasal kay Kristo. Magpalit ka muna ng katawan. Went in with him. Saan yan? Sa half-hour silence yan. Tama. After the message of the seventh angel from above. Si Brother Branham kasama sa mararapture. Siya po'y tinawag ding seventh angel. Kaya lang, seventh angel, tawag doon, Johnson? Earthly. Tama. Dahil may earthly messenger at may heavenly messenger. Tama. Sabi say, praise the Lord. So si Branham ay kasama sa rapture pag-ater ng seven thunders. Mga kapatid. So doon ang marriage sa half-hour silence. And the door was shut. So dyan na ang fully shut, mga kapatid. Diyan na ang fully shut. Actually, sa verse 5, Brother Johnson nag-shut na eh. Kasi sabi dito, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Tama. Ibig sabihin, nag-shut dahil hindi nila nasunod yung gusto ni Kristo na magbantay. Kaya instead na makakabahagi sana sila, pero ano nangyari? Nakatulog. Tama. Ano yan? Iniwan yung first love. Kaya nga ang purpose dito ng sigaw, para gisingin uli sila. Tama. Para gisingin uli sila. Dahil iba-iba na ang laman ng kaisipan ninyo. Hati-hati kayo. Tama ba? Kailangan ang iglesia may pagkakaisa at dyan tayo dinadala ng Panginoon sa perfection. Dinadala tayo ng Panginoon sa perfection. Kaya walang doon sa naghihilaan na end time movement, ang turo, assorted, halo-halo. Mga kapatid, bahagi lang yan, pero walang perfection dyan sa iba-ibang stand ng end time. Dahil ang Panginoon ay nasa order. Magbibigay ng major apostle, pagbibigay ng major prophet, then diyan lilitaw ang totoong fivefold ministry. Hindi yung halo-halo at naghihilaan, assorted yan. Assorted end time ang tawag ko diyan. Masakit yan. While they went to buy, pinipilit nilang bumili sa maling bilihan eh. The bridegroom came, and they that were ready, meron naman pala naghahanda. Tama. Went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Ito na, yung talagang
hindi pinapasok. Hindi naman sinabi diyang wise, hindi naman sinabing foolish diyan. Pero virgins ang tawag sa kanila, tama? Pwede bang tawaging wise yan? Hindi naman pinapasok. Ibig sabihin, foolish. Shall we say amen? Late comer. Either late comer, lack of revelated oil, o kaya nagmatigas sa mensahe. Tama. Huwag tayo magmamatigas. Kasi ang hahanapin ng Panginoon, may bunga ba? May bunga ba? Hindi namunga, di ba? Some 30, some 40. Di ba? Yun ang bunga ng Espiritu Santo. Kailangan mamunga. Hindi pa pwede sabihin mo, bride ka, kasama ka sa rapture, na walang bunga. Lalakad ka ng tuwids sa harapan ng Panginoon. Dahil nandyan siya, tinitignan ka niya, nagmamasid sa'yo. Maaring ngayon, may kahinaan ka, pero pagsikapan mo, magbantay ka. Tama, para mapasaya ang pangako. Sa verse 12, but he answered and said, verily I say to you, I know you not. So, ganun lang ang salita ng Panginoon, di ba? Hindi naman sinabing, ang sasama ninyo. Hindi, di ba? Sa chapter 7, sinabihin niya yan, I know you not. Gumagawa kayo ng katampalasana, pero dito, walang ganon. Tama? Sabi niya lang, I know you not. Tama. So, anong dapat gawin para makilala ka ng Panginoon? Sa verse 13, watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Shall we say amen? Ituloy ko lang, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. Ayun. Umakyat siya doon at ibinigay sa tagapamahala yung gospel ng kaligtasan. Tama? Sa verse 19, after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with him. Ayun, babalik ang Panginoon Tama? At iisa-isahin tayo. Asa mo ginamit yung mga kaloob na binigay ko sa iyo? Ginamit mo ba? Ayan, using gifts and talents are also the basis of being wise. Hindi lang yung may revelation ka. Yung tamang paggamit ng gifts at talents, hahanapin yun Shall we say amen? Yung parable na yan, Matthew chapter 22, 23, 24, 25. Basahin ninyo. Puro paghahanda yan ng hinahabilin ng Panginoon. Dahil darating siya, after a long time, the Lord of those servants will come and reckon with them. Mga kapatid, iisa-isahin tayo. At anong gagawin doon sa mga hindi naghanda? Doon sa nagbaliwala? Sa verse 30. And sabi dito sa 29 muna, for unto everyone that hath shall be given. Yung mayroon at ginagamit ng kaloob sa kanya, he shall have abundance. He shall be given and shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. Babawiin ng Panginoon yun. Pag hindi ka nagpagamit sa Panginoon Diyos, sinasayang mo yung oras mo, sinasayang mo yung panahon mo sa hindi mo mapapakinabangan ang mga bagay. Yung talentong binigay sa'yo, imbis na magamit ka, babawiin sa'yo yun. Mabablanko ka ngayon. Pagdating ng Panginoon, blanko ka. Kasi hindi mo ininsayo dapat mong insayuhin mag-practice tayo ng kabanalan. Matuto tayo ng kanyang salita, mga anak, mga kapatid. Kasi yun ang requirement magbantay kayo, magbantay kayo, magbantay kayo. Paulit-ulit ko sasabihin sa inyo yan. Sabi dito sa verse 30, and cast ye the unprofitable servant into the outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. So sino yan? Yung mga nagbaliwala, unprofitable, ibig sabihin hindi kumita, hindi tumubo.
hindi nag-increase. Saan siya itatapon? Sa outer darkness. Ano po yung outer darkness? Great tribulation. Dakilang paghihirap po yun. And there shall be weeping and gnashing of teeth. Hindi pa lake of fire yun. Kaintindihan po natin? So, mga anak, mga kapatid, ang inihingi ng Panginoon ay paghahanda. Mark chapter 13 verse 34 to 37. Huli na lang po ito, mga anak, mga kapatid. For the Son of Man is as a man taking a far journey. Yan, Son of Man, ha? Taking a far journey, ibig sabihin, akit sa langit. Who left his house? Sino yung house? Yung iglesia. And gave authority to his servants, yung mga pinili para mangaral. And to every man his work. And commanded the porter to watch. Yung porter, yung nasa pintuan, nagbabantay yan. Kapag hindi nila gusto, lumabas ka dito, hindi ka totoo mananampalataya. Mapagkunwari ka. Yan ang ginawa dyan eh. Sa Ephesians chapter 8 na yan eh. Yung mga bulang apostol, pinalalabas nila, mga kapatid. And commanded the porter, eto, yung porter, yung fivefold ministry, sabihin natin, tama. Ang fivefold ministry, tandaan natin, sa panahon lang nito. Pagdating dito, wala lang fivefold. Surviving ministry lamang yan. Saan ba ang fivefold? Nandito. Tsaka nandito. Kaya ang perfection, nasa first church age at tsaka sa seventh church age. Dahil wala lang pastor dito eh, sa gitna eh. Surviving ministry lang yan eh. Dahil ang fivefold ministry, perfection gagamitin. Sige nga, sa dark ages, pwede ka bang magpasakdal dyan? Ha? Sa dead church, pwede ka bang magpasakdal dyan? Hindi eh. Hindi. Kaya dito lang, ang pinabanal ng Panginoon, first church age, at yung kinabubuhayan natin, seventh church age. Mapalad ba tayo? Panghawakan natin ito. Huwag natin sayangin, mga kapatid. Anong sabi? Watch therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning, lest coming suddenly, he find you sleeping. Pagka inabutan pa ng tulog, kahit birhen ka, maiiwan ka. Hindi ka makukonsidera as a wise. Or mabibigyan ka ng fine linen. Hindi. White robe ang ibibigay sa'yo. Ikukonsidera ka as a tribulation saints. Less coming suddenly. So hindi mo alam, biglang dumating ang magnanakaw. He find you sleeping. And what I say unto you, si Kristo po nagsasalita dito ha. I say unto all, watch. Yun ang huling salita. Watch. Malinaw ba sa atin ito, mga anak? Yung salitang huli, watch. So hanggang dito na lamang po, mga kapatid, dahil nabot na tayo ng alas 12. Magbantay. Simple, di ba? Simple pinagagawa ng Panginoon, di ba? Sabi sa amen? Amen. Magbantay. Habang binibigyan tayo ng pagkakataon, may sariwang mensahe. May purong salita na naglilinis sa ating pagkatao, sa ating kaluluwa. Abay, wag natin sasayangin yan. Tama. Kasi napakapalad natin eh. Dito, ulitin ko lang. Walang pwedeng malinisan dyan sa panahon na yan. Kaya nga white robes ang minigay dyan eh. Kaya nga ang white robe saints, mga banal ito na galing sa tribulasyon na walang sino mang makabilang dahil napakarami nila. Pero ang bride, kukunin lang sa first church age. Kasama sa Pentecost. At yung seventh church age, mga kapatid. Pagkatapos doon,
yung binalikan na Israelita, consider sila as a white robes. Under the fifth seal, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Malinaw ba? Purihin ng Panginoon. Tayo yumuko at magpasalamat. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat. Muli minsan pa, salamat sa araw na ito, Panginoon, sapagkat isang bagay na hindi namin matanggihan at kailangan naming alamin, sapagkat ito ang pinag-uutos mo, Panginoon, na kami magsilaki